solo project ka mo, ibig bang sabihin nito wala silang partner? Okay lang kung ganun. Pero pag may partner sila, dyan kami hindi papayag talaga. Kailangan Kim at Paolo lang talaga ang mag-partner kasi ang lakas ng tandem nila eh. Miss D, parang may advance na silang pinakita na gagawing movie ah. Action nakita ko eh. Ang ganda ni Kim, naka-pant siya, naka-sexy, napaka-sexy niya, grabe ang ganon. Then si Paolo, Kim po forever, God bless us all and take care always. So possible po na ganon, wala pong partner si Paolo, ganon din si Chinita Princess. Parang kailangan lang yung presensya nila sa project na yun, ganon po. Okay lang yun kung walang partner, di ba? Or walang ka LL, 'di ba? Okay 'yun, support tayo do'n. Pero once po na may mga ka-partner na ibibigay kay Paolo, gano'n din kay Chinita Princess, siyempre masasaktan tayo do'n, 'di ba? And diyan po mahahati-hati ang suporta ng mga fans kasi tayo ang support natin ay sa Kim Pao lamang, 'di ba? Sa Together na project nilang dalawa. Tungkol naman po sa action na project ni Kim and Paolo Avellino, not sure pa po tungkol dyan, pero good news yan para sa mga Kimpaw fans. Sana po totoo nga ito kasi ito po yung nare-request ng mga Kimpaw fans na magkaroon nga po ng action, movie, or project si Kim and Paolo kasi bagay na bagay po yun kay Chinita Princess. So, i-manifest natin yan dahil meron na din po ako nakikitang mga ganyang picture nga ni Chinita Princess na bagay sa kanya. Diba? So, maraming salamat sa komento. Lotan Home Hunter, God bless, and mabuhay ka. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng January 2, no? Pangalawang araw sa taon ng 2026. So, di ba na-update natin yung tungkol nga sa big collab ng Kim Pao sa JM Piang by 2026, di ba? Na kung saan minamanifest din po ni Eric John Salot na kung saan talaga naman pong inalmahan ng ibang mga Kim Pao fans. Sabi po nila kahit hindi na naman ikulab yang si Piang, 'di ba, or si JM, kayang-kayang tumayo ng Kim Pao dahil namamayagpag pa rin naman sila. Pero syempre, mas malakas, 'di ba, kung may kakulab mga kakimpaw. Pero kung ang pag-uusapan lamang po ay yung project na yon, kayang-kaya ni Chinita Princess and Paula Avellino yun mga kakimpaw, di ba? Kasi alam naman natin kung paano sumuporta ang mga Kimpaw Nation. Talagang all-out support sila kahit walang kakulab or kahit walang kakulab mga kakimpaw. Kayang-kaya pong mag-trend at kayang-kayang mag-rate ng mga project ni Kim and Paula Avellino. Sabi nga nila, Kim at Paolo, sapat na. Kuhang-kuha na nila ang suporta namin kahit walang iba nakakulab. Na which is true naman mga kakimpaw, 'di ba? Kung ayaw ng ibang fans, di wag nang ipag-collab, 'di ba? Pero syempre opportunity din 'yan para sa mga baguhang artista para matulungan din po ni Kim and Paolo Avellino. Tayo naman ay hindi selfish and willing naman tayong i-share si Kim and Paolo Avellino sa kanila. Pero sana wag pong magbangayan ang fans ni JM Piang and ang Kimpaw fans. Gusto natin magkakaano lang, 'di ba? Magkakasundo, walang bangayan, 'di ba? Walang paerehan, 'di ba? Tayo kasi tahimik lang for Kim and Paula Avellino na sumusuporta. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong isang netizen na kung saan ay nag-share ng mga kaganapan kay Kim and Paula Avellino. Sabi kasi dito mga kakimpaw, basahin natin mula ito kay Ma'am Mary Lazarus. Sabi niya, it's about time for you both to tell the truth about your relationship. I'm a witness because I was one of the Paulo's neighbors. They're living together in Paulo's house for more than a year now, and coming from a reliable source that they're civilly married here and secretly married abroad. Your supporters deserve to know the truth. Let's not play hide and seek. You are both matured persons, so better do the right things. Wow, good news. Sabi pa niya, lagi magkasama yan araw-araw. One thing I can assure you, magkasama yung dalawa this holiday season and they are somewhere at di pa rin nakakauwi until now. Andito lang yung sasakyan nilang dalawa pero close yung house nila. So ito po ay pinost ng account na Erwina Herda Bagalan. So credit po sa inyong post. Sobrang good news nito mga kakimpaw at sobrang nakakatuwa pong isipin na ganito na ang status ni
Paolo Avellino. Hopefully, totoo nga po itong isiniwalat ni Ma'am Mary Lazarus kasi syempre mag-uumapaw sa kasiyahan ang buong Kim Pao Nation sa oras na mabasa or malaman po nila ang tungkol sa status ni Chinita Prenzel and syempre ni Paolo Avellino. Matagal na po natin itong minamanifest mga kakimpaw. Pero tila nga naman nag-hide and seek si Kim and Paolo Avellino kung hindi po nila ito isa sa publiko. Pero syempre isinasaalang-alang din po nila bilang artista yung kanilang status, yung kanilang kontrata, 'di ba? Kaya kung ano man po yung kanilang mga desisyon sa buhay, igalang na lang natin at respeto, 'di ba? Maging masaya na lang tayo sa kung ano pa magiging desisyon nila sa kanilang mga buhay. Mukhang talagang protective o very invested ang mga Kim Pao fans sa relasyon o on-screen pairing ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa social media at fan communities, normal na magkaroon ng ganitong reaksyon kung saan ayaw nilang may ibang mapagsamang character artista sa kanilang paboritong love team, lalo na kung matagagal na silang pinapaboran ng fandom. Ang epekto nito, madalas, nagiging very vocal ang mga fans sa social media, minsan hanggang sa maging protective o defensive tungkol sa kanilang paboritong couple. Maaring ma-pressure ang mga artista na maging consistent sa on-screen chemistry para sa fans. Kahit sa personal nilang buhay ay may sariling choices. Pwedeng maging topic din ito ng memes, fan edits o discussion sa forums, lalo na kapag may bagong proyekto na involving either Kim o Paolo. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin na maintindihan na ang mga artista ay may personal na buhay at karapatan sa kanilang sariling relationships o choices. Minsan, ganitong sobrang attachment ng fans ay nagiging double-edged sword. Nagpapasaya pero pwede ring magdulot ng pressure. Sa balitang ito, kitang-kita ang sobrang passion at loyalty ng Kim Pao fandom. Halos protective sila sa on-screen o perceived relationship ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Nakakatawa man sa iba, pero para sa kanila, parang personal na bagay ang pagkakabuo ng kanilang paboritong couple, kaya ayaw nilang may ibang sumulpot o makasagasa sa Kim Pao world. Sa mas malalim na perspective, ipinapakita rin ito ang dynamics ng modern fandom culture. Emotional na attachment. Ang mga fans ay nag-invest hindi lang sa talento ng artista, kundi sa chemistry nila bilang couple, kaya naintindihan ang kanilang protective stance. Impact sa artista. Minsan, nagiging pressure ito sa mga artista na panatilihin ang expectations ng fans. Kahit sa personal nilang buhay, ay may sariling choices. Social media echo chamber. Ang ganitong reactions ay mabilis na kumalat online. Kaya nagiging collective voice ng fandom na ayaw naming may iba. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin na tanggapin na ang mga artista ay may sariling freedom, hindi sila obligadong maging eksklusibo sa paningin ng fans. Ang baliitang ito ay isang malinaw na halimbawa kung gaano kalakas ang fan culture sa Pilipinas, lalo na sa mga kilalang love teams. Nakakatuwang makita kung gaano ka-invest ang Kim Pao fandom sa kanilang paboritong love team. Ang balitang ito ay nagpapakita ng matinding loyalty at protective instinct ng mga fans. Para bang hindi lang sila nanood ng serye o movies ni na Kim at Paolo, kundi bahagi na sila ng world na binuo ng kanilang on-screen chemistry. Hindi biro ang ganitong level ng fandom attachment. May halong kilig, excitement, at minsan ay pagkasensitibo sa anumang pagbabago sa dynamics ng couple. Sa kabilang banda, ipinapakita rin nito ang kakaibang reality ng modern fandom culture. Sa sobrang pagmamahal at dedication ng fans, nagiging emotional investment nila ang personal at professional choices ng mga artista. Kapag may balitang may ibang posibleng partner o proyekto, nagkakaroon ng malakas na reaction online, mula sa memes at fan edits hanggang sa seryosong debates at discussions. Ito ay nagpapakita ng influence ng social media at fan communities sa popular culture sa Pilipinas. Madalyosong punto rin, habang nakakaaliw at nakaka-engage ang ganitong fandom passion, may hangganan din dapat sa expectations. Ang mga artista, gaya ni na Kim at Paolo, ay may karapatan sa kanilang personal na buhay at sariling career decisions. Minsan, ang sobrang attachment ng fans ay pwedeng maging pressure sa kanila, lalo na kapag inaasahan na laging panatilihin ang idealized image ng couple. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang malinaw na halimbawa kung gaano kalakas at ka-dedicated ang fandom ng Kim Pao. Ipinapakita ito hindi lang ang power ng love teams sa entertainment industry, kundi pati na rin ang emosyonal na koneksyon ng mga fans sa kanilang idols. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng showbiz news.
Ito ay bahagi ng kanilang kilig, identity, at community. Sa balitang ito, pwede pang dagdagan ng ilang perspektibo o detalye para mas malinaw ang epekto at konteksto ng reaction ng Kim Pao fandom. 1. Puwersang emosyonal ng fandom. Ang mga fans ng Kim Pao ay hindi lang basta nanood. They live and breathe the love team. Kapag may kahit na maliit na hint na may ibang partner o proyekto na pwedeng makaapekto sa kanilang ideal couple, agad silang nagre-react. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang emotional attachment sa pop culture at on-screen pairings. 2. Social media amplification. Sa panahon ngayon, lahat ng reaction ng fans ay mabilis na kumakalat online. Minsan, ang simpleng post o comment ay nagiging trending topic sa Twitter, Facebook o TikTok. Kaya ang pressure sa mga artista at production team ay mas lumalaki kaysa dati. 3. Posibleng epekto sa artista. Habang nakaka-flatter ang intense support, pwede rin itong maging stress o pressure kay Kim at Paolo. Mahalaga na may paliwanag o may pakita rin sa fans na may personal life ang mga artista at may freedom sa kanilang choices. 4. Fan creativity. Ang ganitong protective stance ng fans ay madalas nagre-resulta sa fan art, fan fiction, memes at edits. Sa ganitong paraan, ang fandom mismo ay nagiging content creator at nagpo-promote ng love team sa sarili nilang paraan. 5. Cultural phenomenon. Hindi lang basta showbiz news, kundi isang cultural phenomenon ito sa Pilipinas. Pinapakita nito kung paano nagiging parte ng identity ng fans ang kanilang paboritong love team at paano nagkakaroon ng collective emotion sa fan communities. Ang Kim Pao fandom, ang dedicated fanbase ni Kim Chiu at Paolo Avellino, ay isang halimbawa ng sobrang passion at loyalty sa modern Filipino pop culture. Sa pinakababagong balita na ayaw ng fans na may ibang partner sina Kim at Paolo, malinaw na hindi lang basta kilig ang pinapakita ng fans, kundi isang malalim na emotional investment sa kanilang paboritong love team. The 1. Emotional attachment. Beyond the screen. Para sa maraming Kim Pao fans, ang couple ay hindi lamang isang on-screen pairing. Parang bahagi na rin sila ng kanilang sariling mundo. Ang bawat kilig moment, sweet interaction, o kahit simpleng post ni Kim at Paolo ay nagiging dahilan para sa excitement at bonding sa loob ng fandom. Kaya naman, kapag may slightest hint na pwedeng may ibang partner o proyekto na sumulpot, nagiging mabilis ang protective instincts ng fans. Halos personal na bagay ang kanilang idealized love team, kaya't natural lang na maging vocal at expressive sila sa social media. 2. The social media effect. Sa panahon ng TikTok, Twitter at Facebook, ang reaksyon ng fandom ay instant at mabilis na kumakalat. Isang simpleng comment, meme o fan edit ay puwagad maging trending topic. Dahil dito, mas lumalaki ang pressure sa mga artista at production teams upang panatilihin ang image ng perfect couple sa mata ng publiko. Ang social media ay nagiging amplifying platform kung saan ang mga fans ay nagiging co-creators ng narrative ng love team. 3. Balancing fame and personal life. Habang nakaka-flatter ang intense support ng fans, may kaakibat din itong challenge. Ang mga artista, tulad ni Kim at Paolo, ay may sariling personal at professional life na dapat igalang. Minsan, ang sobrang attachment ng fans ay pwedeng maging stress o pressure, lalo na kapag inaasahan na laging panatilihin ang idealized image ng couple sa lahat ng pagkataon. No. 4. Fan creativity and community. Hindi rin biro ang creativity ng Kim Pao fans. Dahil sa kanilang attachment, nagbubunga ito ng fan art, fan fiction, memes at edits na nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa couple. Sa ganitong paraan, ang fandom mismo ay nagiging active content creator at nagpo-promote ng love team sa sarili nilang paraan, isang cultural force sa entertainment landscape ng Pilipinas. Number 5. A reflection of Filipino fandom culture. Ang phenomenon na ito ay higit pa sa showbiz news. Ipinapakita nito kung paano nagiging bahagi ng identity ng fans ang kanilang paboritong love team. Ang collective emotion, kilig moments at intense loyalty ay bahagi ng mas malawak na kultura ng fandom sa bansa. Isang combination ng entertainment, community at social engagement. Konklusyon, ang balitang ayaw ng fans na may ibang partner sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay isang malinaw na patunay ng kapangyarihan ng love team sa Pilipinas. Pinapakita nito ang dedication ng fans, ang impact ng social media, at emosyonal na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng mga artista at kanilang audience. Sa kabila ng pressure, ang Kim Pao fandom ay patuloy na nagbibigay kilig, creativity, at community spirit na wala pang katulad sa local showbiz scene.